Mga kababayan, alam kong hindi nagustuhan ng marami ang ginawa ko para sa ating Navy. Hindi ko sinasadyang maging pangahas sa desisyon ko. Patawarin niyo sana ako. Pero gusto ko rin sanang maintindihan ninyo na kaya ako humingi ng tulong sa China ay dahil ayokong merong mamatay. Kahit nakahihiyan pa ng bansa ang naging kapalit. Kung kayo man ang nalagay sa posisyon ko, siguradong uunahin niyo rin ang buhay ng tao sa simpleng reputasyon lang. May gusto akong itanong sa inyo. Sagutin din sana ito ng miyembro ng existing parties natin para maliwanagan sila. May mas mahalaga pa ba sa isang buhay? Kung iniisip niyo na higit na importante ang kahihiyan ng isang bansa, diyan kayo nagkakamali. Ngayon, kung ginagawa niyo lang to para mapaalis ako sa pwesto at masulong niyo ang mga interes niyo sa politika, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo mapapatawad. Hindi. Hindi kayo patatawarin ng ating taong bayan. Congressman Kang! Oh, Edward. O sige, mauna na kayo. May kailangan ka? May gusto lang akong sabihin. Hindi bilang isang prosecutor, kundi bilang isang ordinaryong mamamayan. Sige, sabihin mo. Si Madam President, handang magstay sa China at magpa-hostage kung kailangan. Masiguro lang niyang mailigtas ang mga tao natin. Tama bang ma-impeach ang isang presidenteng gusto lang magligtas ng buhay? Maganda ang intensyon niya. Pero muntik na malagay sa panganib ang bansa dahil doon. Bukod doon, ipinahiya na rin tayong lahat. Ayon sa Constitution, malinaw na pagkakamali ang ginawa niya. Mula pagkabata ba wala ka na talagang kwenta? Bina-blackmail mo ang Pangulo dahil sa personal mong galit? Hindi mo ba alam na marami siyang taga-suporta? Edward ha, alam ni Moriseo na malaking pagkakamali ang ginawa niya. Dahil hindi ginagawa ng Pangulo ang ginawa niya. Yun ang dahilan kaya sa tingin ko, dapat siyang bumaba sa pwesto. Hindi siya bagay maging isang leader. Congressman Kang, ngayon, iniimbestigahan na ng prosecutor's office ang illegal mong pagkakadawit sa Sano Group. Kaya naman pilang ng mga araw mo. Kung may tinatago nga akong baho, ba't nandito pa rin ako sa assembly? Sige, tumawa ka hanggang gusto mo. Dahil mukhang nakahanap na ako ng isa pang paraan para maipakulong ka. Ipapakita ko sa iyo ang ebidensya. Hintayin mo sana yon. Kita-kita tayo.